Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ruben. Taong 1996. Probinsya ng Iloilo. Uy Ruben, kumusta ka kahapon? Napagalitan ka ba ng nanay mo? Pasensya ka na ha. Inabot ko tuloy ng takip silim sa pagsama sa akin kumuha ng panggatong. Wika ni Ignacio. Sa parehong paaralan napasok ang dalawa at sa katunayan, magkaklase ang mga ito. Sa gubat naninirahan si Ignacio kasama ang biyudang ina. Palagi itong nangunguha ng mga tuyong kahoy at dahon na ginagawang panggatong. Ano ka ba? Wala yun. Sanay naman na ako mapalo sa puwet eh. Isa pa, masaya ako matulungan ka. Lalo na dalawa na lang kayo ng nanay mo. Maiba nga ako, Ignacio. Hindi niyo ba naisip ng nanay mo na lumipat ng bahay malapit sa kabayanan? Natatakot na yung ibang mga tao kapag nakikita yung bahay niyo eh. Tanong ni Ruben. Ilang beses na niya itong naitanong sa kaibigan. Ngunit hindi siya nagsasawang kumbinsihin ito. Ayos naman dito sa gubat ah. Tahimik. Tsaka walang nakikialam sa amin ni nanay. Tugon ni Ignacio. Sabay silang naglakad papunta sa paaralan. Nasa ika-6 na baitang na ang dalawa. Ilang buwan na lamang matatapos na nila ang elementarya. Nagsusumikap ang dalawa sa pagpapabuti ng kanilang grado. Napag-usapan na magkaibigan na pumasok sa parehong paaralan sa sekundarya. Bagay na hindi sigurado ni Ignacio. Kapag nasa paaralan, tahimik lamang ang dalawa. Malimit nilang asarin si Ignacio na anak ng mangkukulam. Dahil sa gubat na ito lumaki. Uy, ayan na naman si Ignacyong mangkukulam. Mabuti na lang, huling taon na natin sa elementarya. Hindi na natin makikita pa ang mukha niyan. Wika ng isa sa mga kaklase. Shhh! Baka marinig ka niyan eh. Mamaya, ipakulam ka pa sa nanay niya. Pabayaan mo na lang. Dagdag ng isa pa. Dahil sa bansag kay Ignacio, si Ruben lamang ang naging kaibigan at palaging kasama nito. Iniiwasan siya ng mga kamag-aral, maging ng ilang guro sa paaralan. Kakaiba manamit ang ina ni Ignacio. Mapabahay man o sa pagpunta sa merkado. Kaya agaw pansin ito sa mga residente. Isa pang dahilan kung bakit ito tinawag na mangkukulam. Nangingitim ang mga mata at sobrang gulo ng buhok na tila bruha. Pagsapit naman ng hapon ng araw na yun. Ignacio, hindi pa ba tayo uuwi? Nagugutom na ako eh. Daan ka muna sa bahay para makakain. Bago ka umuwi sa inyo. Pag-aya ni Ruben. Ngunit tahimik lamang si Ignacio at tila malalim ang iniisip. Wag na Ruben. Baka gabihin pa ako sa kakahuyan eh. Sa susunod na lang ako makikikain sa inyo. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon eh. Tugon ni Ignacio. Pagkarating sa lugar kung saan sila maghihiwalay ng landas, nagpaalam na ang kaibigan habang si Ruben naman kumakanta pa pauwi ng tahanan.
kinagabihan. Habang nasa hapag si Ruben at kumakain ng hapunan, narinig niya ang ama na ikinikwento na may namataang malaking aso sa baryo nila. Pinag-iingat nito ang mga anak at pinagbabawalan ang panganay na anak na mangharana sa gabi. Ayon naman sa ama, kahit hanggang masupi lamang ang paggalagalang nilalang. Nakaramdam naman ng pag-aalala si Ruben kay Ignacio at sa ina nito. Kung sakaling atakihin sila ng nilalang, siguradong walang tutulong sa magina. Tay, sabi ng mga matanda doon sa tindahan kanina, aswang daw yung gumagala at hindi simpleng aso. Nung isang araw daw nakita nilang nasa itaas ng bubong ng kubo nila Manggardo yung aso. Buntis pa naman yung anak nun. Wika ng kuya ni Ruben. Mas lalong nag-alala si Ruben sa kalagayan ng kaibigan at nanay nito. Naisipan niyang kinabukasan pagpasok, ikukwento niya kay Ignacio ang mga narinig sama para mabalaan din ni Ignacio ang ina. Nasa na kaya si Ignacio? Mauhuli na kami sa klase. Unang beses pa lang to . Nasa na kaya yun? Wika ni Ruben sa sarili. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas. Hindi pa rin dumarating si Ignacio. Wala nang nagawa si Ruben kundi maglakad mag-isa papasok ng paaralan. Lumipas pa ang maghapon. Ngunit hindi pa rin pumasok sa silid si Ignacio. Kinahapunan, mabilis na naglakad pa uwi si Ruben. Nais niyang pumunta sa kakahuyan at tignan kung maayos ba ang lagay ng kaibigan. Ngunit sa tindahan pa lamang sa kanto, may nasagap na itong balita. Nakakatakot na talaga yung nagaganap sa baryo natin. Mantakin mo, pati yung buntis na baka nila Mang Crispin, tinali din ng aswang kagabi. Kaya yung matanda, ayun, inatake ng alta presyon at sinugod sa pagamutan. Wika ng matandang lalaki. Nabalitaan ko nga din yan Mabuti na lang, nandito sa baryo natin ang batikang manunugis ng aswang. Siguradong lagot ang aswang na yan kay Ka Ernesto. Nakita ko nga siyang kausap yung kapitang kanina sa barangay. Dagdag pa ng isang lalaki. Dahil sa mga narinig, napanatag si Ruben. Ayos, dumating na din pala yung manunugis ng aswang Siguradong hindi magtatagal. Masusupil na nila yung pesteng salot na yan. Wika ni Ruben sa sarili. Nawala na sa isipan ng binata na puntahan ang tahanan ng kaibigan. Sa halip, nagmamadali na itong umuwi para ibalita sa pamilya ang pagdating ni Ka Ernesto, ang manunugis ng aswang. Bakit naman tumatakbo ka, Ruben? Abay, magdahan-dahan ka nga at baka matapakan mo ang mga sisiw. Wika ng tatay nang makita si Ruben. Mahilig sa sabong ang ama kaya marami itong alagang manok. Yun na ang naging libangan nito at pinagkakakitaan. Ibinibenta niya ang ilan sa mga itlog ng inahin. Manahutay. Kasi po, narinig ko doon sa tindahan sa kanto. Nandito na po si Ka Ernesto, yung sikat na manunugis ng aswang. Mukhang kinausap na po siya ng kapitan kanina na tulungan tayo sa problema natin sa aswang. Wika ni Ruben. Maigi kung ganon. Nangangamba ako na baka ang isunod ng salot na yan ang mga alaga kong manok.
Abay, makayayari talaga sa akin ang mga yan sa oras na lumapit sila sa mga alaga ko. Tugon ng ama. Kinagabihan, may kakaiba silang naranasan. Sa hindi kalayuan nakarinig sila ng mga paghiyaw at tila nahihirapang boses ng lalaki. Ngunit walang naglakas loob na sumuong sa dilim at harapin ang isang nilalang na hindi nila alam kung ano ang itsura. Walang nagawa ang mga tao ng gabing yun, kundi pakinggan ang nakakatindig balahibong pagsigaw nito. Kinaumagahan, usap-usapan ito ng mga residente sa lugar. Meron silang sari-sariling opinyon sa nangyari kagabi. Ngunit walang napapabalita na natagpo ang katawan o taong namatay mula nung nakaraang mga araw. Naging palaisipan pa sa lahat kung kaninong boses yung narinig nila kagabi. Biyernes. Kinabukasan walang pasok si Ruben. Kagaya kahapon wala muli si Ignacio. Labis na ang pag-aalala ng bata sa nangyari sa matalik na kaibigan. Naisipan ni Ruben na puntahan na talaga ang tahanan ni Ignacio sa Kakahuyan. Hindi na ito umuwi ng tahanan. Dumiretso na sa bahay nila Ignacio. Makapalang Kakahuyan at hindi basta lamang ang pagpasok. Malakas ang loob ng bata dahil ilang ulit na siyang isinama ni Ignacio. Kaya nakabisado na niya ang daang tatahakin papunta sa tahanan nito. Ngunit habang naglalakad ng maingat sa Kakahuyan, nakarinig ito ng mga paghingal at pag-iyak. Boses ng lalaking tila sobrang nahihirapan. Teka, pamilyar sa akin ang boses na to. Ito yung sumisigaw kagabi at humihingi ng tulong. Pero, nasaan? Tanong ni Ruben sa sarili. Nakilala niya ang boses nito dahil sa paulit-ulit na pagsigaw. Sinundan ni Ruben ang pinagmumula ng tinig. Nang mapunta sa yungib, natagpuan niya ang lalaki na hinang-hina at sugatan. Nabigla naman ang binata nang bigla itong humarap sa kanya. Ito ang sikat na manunugis ng aswang na si Ka Ernesto. Kilala niya ang mukha nito dahil ilang beses niya itong nakita sa pista. Mang Ernesto, napano po kayo? Ano pong nangyari? Tanong ni Ruben. Hindi basta ang aswang na narito sa inyo. Hindi ko nagawang magalusan. Napakatigas ng palatya. At hindi lang iisa ang nasa Kakahuyan, bata. Mabuti na lang. May isang bata na tumulong sa akin na makatago. Tumawag ka ng mga makakatulong sa akin para makabalik sa bayan bago pa ako matunto ng mga aswang na yon. Tugon ni Ka Ernesto. Puno ito ng kalmot sa mukha at katawan. Bali din ang isang paa at nakausli na ang buto. Makikita na matinding labanan ang naganap kagabi dahil sa sinapit ng matanda. Kagad namang sunod si Ruben. Naudlot muli ang pagpunta sa tahanan ng kaibigan. Mabilis itong umuwi ng tahanan at pinuntahan ng ama para makahingi ng tulong. Matapos yon, pumunta naman ang ama sa barangay para kausapin ang kapitan at ipagbigay alam ang nangyari sa manunugis. Kapitan, mukhang hindi ordinaryong aswang ang nakalaban ng manunugis. Base sa pagkakalarawan ng anak ko
Malaki ang pinsalang natamo ni Ernesto. Malabong magampanan pa niya ang trabaho niya. Wika ng ama. Kaagad namang nagtawag ng tanod ang kapitan. Pinuntahan ng yungib kung nasan si Ka Ernesto. Maayos naman itong nadala sa pagamutan. Hawak naman ni Ruben ang kwintas na nakita noong binubuhat ng mga tanod si Ka Ernesto. Nahulog ito mula sa bulsa ng manunugis at kagad namang dinampot ni Ruben. Sabado ng umaga. Tahimik pa ang paligid nang magpaalam si Ruben na maglalaro lang. Ngunit dala ng binata ang bag na may lamang asin at kalamansi. Ito ang alam niyang pangontra sa mga aswang ayon sa yumaong lolo. Gusto niya itong dalhin para ibigay kay Ignacio. Walang takot na sinuong ni Ruben ang kakawiyan sa kabila ng posibilidad na naroon pa at nagtatago lamang ang aswang. Nakakabingi naman yung katahimikan ng gubat. Bilibaw kay Ignacio tsaka sa nanay niya. Akalain mo, kaya nilang dumaan dito araw-araw? Wika ni Ruben. Abang-abala sa paghahawi ng mga matitinik na uri ng baging na nakaharang sa daan. Dahil sa sobrang pagkaabala, hindi niya napansin ang dambuhalang asong nakaharang sa unahan. Matalas ang tingin nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin yun nakikita ni Ruben. Kaya nang tumingin muli sa daanan, napaupo sa lupa dahil sa gulat ang bata. Napakalaki ng aso at alam niyang hindi ito matatakasan kahit tumakbo. Siguradong patalikod pa lamang. Nalapa na siya ng nilalang. Ngunit biglang nag-init ang kwintas na nakuha mula sa manunugis. Nakakapaso ito kaya nilabas ni Ruben ang kwintas sa damit. Inikutan ng nilalang si Ruben habang umaangil. Mas lalo itong naging mabagsik at nakaakma ng umatake anumang oras. Hanggang sa makita ni Ruben si Ignacio, papalapit sa kanya. Doon pa lamang kumalma ang aso at umalis sa lugar. Ruben? Bakit ba pumunta ka ba dito? Nahihibang ka na ba? Gusto mo yatang makain ng buhay eh. Wika ni Ignacio. Ano bang ibig mong sabihin? Tsaka ano ba yung asong yun? Huwag mo sabihing alaga mo yun. Tanong ni Ruben. Huwag mong ibayin ang usapan. Bakit kaya nandito? Alam mo namang delikado sa kakawiyan eh. Paano kung nilapa ka ng aso? Ano na lang mangyayari sa pamilya mo? Tugon ni Ignacio. Ngunit nagmatigas si Ruben. Ayon sa kanya naroon lamang siya para iabot ang mga pangontra sa aswa. Dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kaibigan. Maraming salamat sa pag-aalala. Pero pakiusap, Ruben. Kailangan mo nang umalis. Sa ako na ipapaliwanag ang lahat. Ngayon, sikapin mo munang makabalik sa inyo. Ako na mismo ang pupunta sa inyo. Wika ni Ignacio. Hindi maintindihan ni Ruben ang mga nangyayari at kung bakit siya itinataboy ng matalik na kaibigan. Papalis na sana si Ruben. Ngunit bigla siyang nakarinig ng boses ng matanda. Napansin din niya ang pamumutla ng muka ni Ignacio. Ignacio, bakit hindi mo naman sinabi na merong kapalang panauhin? Abay, matutuwa ang angka natin sa bisita niya. Halika iho, tuloy ka muna't makisaya sa amin.
imbita ng lolo ni Ignacio na si Lolo Marco. Imbis na matuwa si Ruben, natakot siya sa itsura ng matanda. At tila sa tono pa lamang nito at titig, alam niyang hindi na maganda ang pakay. Ngunit wala nang nagawa si Ruben. Napalibutan na ito ng mga kamag-anak ni Ignacio. Halika Ruben, sumunod ka sa akin kung gusto mo pang makalabas dito ng buhay. Wika ni Ignacio. Sinabi niya kay Ruben na nataong pista ng mag-anak nila, kasabay ng selebrasyon sa ika-13 kaarawan ni Ignacio. Ngunit ang pinaka nagpagimbal kay Ruben, ang pag-amin sa kanya ng kaibigan. Ruben, kung sakaling makalabas ka dito sa gubat ng buhay, marahil hindi mo na ako kailanman makikita. Mamayang gabi, tatanggapin ko na ang mutya ng aswang na ipapasa sa akin ni Lolo. Pagkatapos nun, baka hindi na ako ang dating Ignacio na nakilala mo. Maaring magkaroon ako ng bagong katauhan. Wika ni Ignacio. Ano bang sinasabi mo, Ignacio? Hindi ko talaga maintindihan eh. Tanong ni Ruben. Ruben, makinig ka. Mula ako sa lahi ng malakas na aswang. Noong isang gabi, nakasagupa ng lolo ang isang manunugis ng aswang. Mabuti na lang at naitago ko yung lalaki. Kundi, siguradong patay na yung manunugis na yon. Kaya makinig kang mabuti. Mamayang gabi, gagamitin natin ang oras ng pagtanggap ko ng mutya para makatakas ka. Sisikapin ko makuha ang atensyon ng lahat. Habang ikaw naman, dumaan ka sa likod bahay. May makikita kang kalsada dyan na maliit. Baybayin mo lang yun. Sa dulo, makakarating ka sa eskwelahan natin. Tugon ni Ignacio. Habang nag-uusap, narinig nilang papalapit si Lolo Marco. Kaagad namang tumahimik ang dalawa. Pagpasok nito, meron itong dalang pagkain, mga karne at iba pa. Iho, ang mabuti pa ay magmerienda ka muna. Ipinaghanda ka namin. Ikaw lang naman ang nag-iisa naming bisita. Huwag ka nang mahiya at kumain ka na. Wika ni Lolo Marco habang nakatitig sa kanya. Habang si Ignacio naman, nasa likod nito at sumisenyas na huwag kainin ni Ruben ang mga inihain. Inabot naman ito ni Ruben at marahang nilagay sa lamesa. Maraming salamat po sa pagkain ha. Magpapahinga po muna ako. Kakainin ko yan maya-maya. Wika ni Ruben. 4:00 ng hapon ng mga sandaling yon. Malamig na ang paligid at nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kakawayan. Nang makalis sa matanda, kaagad siyang hinila ni Ignacio at tinuro ang daan papalabas ng gubat. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, narinig na ni Ruben ang mga pag-alulong na mga nilalang sa labas. Buong angka ng aswang ang bumisita kay Ignacio para masaksihan ang pagiging ganap na aswang nito. Sa labas ng kubo, naroon ang nanay ni Ignacio sa tabi ni Lolo Marco. Wala itong magawa laban sa ama, kaya sunod-sunuran lamang ito sa utos. Nasa harap ng kubo ang 6 na aswang. Binabantayan si Ruben. Batid niyang hindi siya basta papakawala ng matandang aswang. Ang batang kaibigan ni Ignacio. Siya ang magiging sakripisyo natin sa gabing ito.
Siya ang unang taong kakainin ng aking apo. Para mas palakasin ang mutya ng aswang na matatanggap niya mula sa akin. Ano, Ignacio? Naipakain mo ba sa kaibigan mo ang bigay ko? Tanong ni Lolo Marco. Opo, Lolo. Nakatulog na nga po si Ruben sa kwarto eh. Maaari na po nating simulan ang seremonya. Tugon ni Ignacio. Alam niyang may orasyong pampatulog ang pagkaing inihain kay Ruben. Kaya hindi niya hinayaang makain ito ng kaibigan. Ang plano, kapag nasa akto ng pagtanggap ng mutya ng aswang, siguradong mag-iingay ang mga kalahi at maghihiyawan. Ito ang hudyat ni Ruben para tumakas sa lugar. Hindi alam ng lolo ni Ignacio ang lihim na daanan sa likod bahay. Kaya ito ang pinakaligtas na paraan para maisalba ang buhay ng nag-iisang kaibigan. Sinindihan na ng mga nilalang ang apoy sa gitna ng pagtitipon. Tumayo ang pinunong aswang at mula sa isang itim na kahon, nilabas nito ang malaholi na mutya. Marahan itong kinuha ng matanda habang si Ignacio naman nakatayo at nakatungo ang ulo habang nakabuka ang bibig. Nagumpisa ng maghiyawan ang mga aswang at kasabay nun ang mabilis na pagtakbo ni Ruben sa likod bahay. Kagaya ng utos ng kaibigan, ni hindi siya lumingon sa likuran at mabilis lamang na tumakbo. Sa oras na magawa niyang makalabas ng gubat, malapit na ito sa paaralan kung saan marami ng tao at tanod na nag-iikot. Tanaw na ni Ruben ang labasan ng gubat. Tama nga si Ignacio. Malapit na itong makatakas. Matapos ang hiyawan ng mga aswang, mabilis na nagsipulasan ang mga ito para sundan siya. Nakakakilabot ang mga alulong na naririnig ni Ruben sa hindi kalayuan. Subalit hindi pa rin siya lumingon at tumigil. Ngunit nang malapit na sana at ilang metro na lamang ay nasa labasan na, biglang may humawak sa kamay niya. Ibinalibag ito pabalik sa kakawian. Nagpagulong-gulong si Ruben sa madamo at matinik na parte ng gubat. Halos mawala na ito ng malay sa pagkakasalya sa kanya. Ramdam niya ang hapdi sa katawan sa mga tinik na bumuon. Ngunit hindi niya maaaring sayangin ang sakripisyo ng kaibigan. Kailangan niyang makatakas sa mga nilalang. Inilabas nito ang mga asin at kalamansing dala. Kahit mahapdi sa sugat, ibinuhos niya sa katawan ng asin at piniga ang kalamansi para ipahid sa buong katawan. Ang lakas ng loob mong takasan ako, bata. Akala mo yata hindi kita maaamoy. Nagawa niyo pa akong linlangin. Pwes, ako na mismo ang kukuha sa puso mo para maipakain kay Ignacio. Diba, kaibigan mo naman siya. Ibigay mo sa kanya ang puso mo. Nang sa gayon, mas lumakas pa ang pagkaaswang niya. Wika ni Lolo Marco. Nihibang na yata yung matandang to eh. Puso ko pa talaga yung gustong kunin. Hoy matandang mabantot, hindi mo makukuha yung puso ko, no? Subukan mo lumapit nang malaman mo ang hinahanap mo. Tugon ni Ruben habang ibinabato sa matanda ang balat ng kalamansi. Malapit na rin sa kanya ang ibang aswang. Nang saglit na maialis ni Ruben ang paningin sa matanda, isang iglap lang, naroon na ito sa harapan niya.
Bagamat napapaso sa katas ng kalamansi at asin na nasa katawan ni Ruben, hindi na ito pinansin pa ng matanda. Ngunit hindi din niya tuluyang nahawakan ng bata. Akmang dudukuti na sana ni Lolo Marco ang puso nito. Biglang may aswang na sumugod sa matanda, kaya nabitawan niya si Ruben. Pagtaas ng tingin ng binata, nakita niya si Ignacio. Napilit na nilalabanan ang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Sa nakakatakot na boses, sinigawan nito si Ruben na tumakas na habang hindi pa nakakabangon ang lolo. Subalit patakbo na sana si Ruben. Nasakal naman ng lolo si Ignacio. Mas gusto mo pang iligtas ang taong yan kesa pagyamanin at palakasin ang angka natin. Ganon ba po? Hindi maaari yan hanggat nabubuhay ako. Wika ni Lolo Marco. Halos maputol na ang hininga ni Ignacio sa pagkakasakal na matanda. Hanggang sa muling nag-init ang kwintas na may palawit na krus. Hindi na malaman ni Ruben ang ginagawa. Hinubad niya ang kwintas at mabilis na sinugod si Lolo Marco. Isinuot niya sa leeg nito ang kwintas. Matapos yun, nakapagtataka na bigla na lamang nanghina ang matanda. Nabitawan nito si Ignacio at sa itsura ng matanda, tila may pasa nitong napakabigat at nasubsob pa sa lupa. Ngayon na, Ruben. Tumakas ka na habang wala pa ang iba. Huwag ka nang babalik pa sa gubat na to. Huwag mo na din akong hahanapin. Wika ni Ignacio. Emosyonal si Ruben habang tumatakas palabas ng gubat. Matapos yun, nakita na niya ang mga tanod na rumuronda ng mga oras na yun. Sigaw ito ng sigaw na hinahabol siya ng aswang. Nakita naman ng mga tanod ang mga galos at kalmot na gawa ng nilalang. Naamoy din nila ang asim ng kalamansing piniga niya sa katawan. Ngunit walang naglakas ng loob sa 5 tanod na sumugod sa gubat. Salit, sinamahan lang nila si Ruben pauwi ng tahanan at pinaalam sa mga residente ang kaganapan sa loob ng kakawian. Delikado ang gubat ngayong gabi. Kung totoo man ang sinasabi ni Ruben, lampas sa 20 aswang ang nasa loob ng kakahuyan. Manatili na lang muna ang lahat sa sari-sariling tahanan at isarado ng mabuti ang mga bintana at pintuan. Wika ng kapitan. Ngunit sumapit na lamang ang liwanag. Wala namang aswang na nanalasa sa baryo nila Ruben. Kinaumagahan, sinubukan nilang suyurin ang kagubatan. Ngunit kahit si Ruben hindi na matuntun pa ang bahay ni Ignacio. Misteryoso na lamang itong naglaho o kaya naman itinago mula sa mata ng mga tao. Nang puntahan naman nila ang lugar kung saan niya iniwan ang matandang aswang, nakita nila doon ang kwintas. Subalit wala na ang matanda. Hindi nila maintindihan kung paano naglaho ang maraming aswang kagabi. Simula noon, hindi na nakita pang muli ni Ruben ang kaibigan. Hanggang sa magkolehiyo, tila nasusulyapan niya ang mukha ni Ignacio. Sa tuwing nag-aantay ng jeep na masasakyan, sa paaralang minsang pinangarap nilang dalawa na magkasabay papasukin. Matapos naman ang insidente, hindi malaman ni Ruben kung nasa na ang kwintas. May isang tanod na kumuha ngunit hindi na niya matandaan kung sino. Ngunit kahit kailan,
hindi pa rin niya nalimutan ng minsan. Maging kaibigan, ang apo ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Juanito. Taong 1982. Probinsya ng Iloilo. Diyos ko naman, ngayon ka pa talaga nagkasakitan ah. Ngayon pa nanibigas, wala tayong maipangbili. Ano bang kinain mo, bakit sumasakit yung tiyan mo? Abay kung ano-ano na lamang kasi ang pinapasok mo sa bibig mo. Paano ngayon ito? Saan tayo pupunta? Gabi na, wala tayong masasakyan papuntang bayan para makahanap ng gamot mo. O siya, sige. Magpakuskus ka na lang muna kay Mang Kuray. Baka pinasok lang ng masamang hangin yung tiyan mo, anak. Wika ni Nanay Dolor. Oo nga, Dolor. Dalhin mo na muna kay Mang Kuray. O ito, piso. Ipakuskus mo't baka kabag lang. Saka huwag ka masyadong mag-alala, gagaling din yan. Napaka-nervyosa mo talaga. Hindi ka na nasanay sa anak mo. Alam mo namang mahina talaga ang panunaw niyan. Kumain niyang kanina ng uway sa katalaba, kaya hindi na naman siguro natunawan. O siya, sige na't lumalalim na ang gabi. Kailangan na nating magpahinga. Maaga pa akong papalaot. Hoy bata, kaya mo pa bang maglakad? Malapit lang naman ang bahay ni Mang Kuray. Sumama ka na muna doon sa nanay mo. Dagdag ni Tatay Erwin. Opo, kaya ko naman po eh. Pero kuskus. Di ba si Manang Ada kinuskus din yun? Pero sa ospital pa rin napunta. Ang malala, hindi naman gumaling. Mas nadagdagan pa nga yung sakit niya eh. Natatakot po ako. Baka kuskusan din ako ng marami. Masakit po yun. Wala na po bang iba? Tugon ni Juanito. Pumili ka na. Kuskus ng piso o nganga ni Lola Belay. Ayan ha, may pagpipilian ka na. Abay, kasalanan mo din kung bakit hindi ka natutunawan. Alam mo namang mahina yung tiyan mo. Para kang hindi nakakain ng talaba kung makasubo. Halos hindi mo nga nginunguya. Nilulunok mo lang kagad. Sige na, pumili ka na kung saan ka dadalhin. Nang madala ka na ng nanay mo. Tanong ng ama. Tumahimik na nga kayong dalawa. Sige na, doon na tayo sa kuskus, anak. Saka Erwin, hindi naman pwede yung piso mo. Alam mo naman kung saan kumukuha ng pangkuskus si Mang Kuray. Sa pagkakaalam ko, kinukuha niya yon sa santo na nilagyan at pinagawa ng altar. Saka kung sanganga naman tayo, didikit sa damit ang mantsa. Ang hirap matanggal. Huwag mo na ngang lituhin ang anak mo, Erwin. Sige na, matulog ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Ang dami mo pang nalalaman eh. Mamamatay na lang ang anak mo. Nagawa mo pang magsalita ng ganyan. Tugon ng ina. Hindi na nagsalita si Tatay Erwin at tumalikod na sa kanila. Ayaw na niyang humaba pa ang usapan ng maipagamot na ang anak. Mula paslit sakitin na talaga ang anak. Dahil wala namang kakayahang ipatingin o ipagamot sa doktor. Kaya umaasa lamang ang mag-asawa sa mga manggagamot sa lugar. Sa awa ng Diyos, gumagaling naman ang anak. Ayon kay Nanay Dolor, kung malakas ang paniniwala ng tao sa isang bagay o sitwasyon, kahit anong imposible, maaaring maging posible. Dagdag pa ng matanda, walang kahit sinong doktoro dalubhasa ang nakakapagpagaling ng mga sakit.
kundi paniniwala na may kasamang malakas na panalangin. Ngunit may mga oras na nakakaramdam din siya ng kahinaan. Lalo pat may mga iilan na hindi gumagaling sa pinaniniwalaan niyang manggagamot. Mag-aalas 7 ng gabi nang dalhin ni Nanay Dolor ang anak kay Mang Kuray. Hindi naman malayo sa tahanan kaya minuto lamang nang marating nila ito. Maayos naman silang tinanggap na matanda. Pinaupo si Juanito sa mahabang upuan na gawa sa ratan. Habang si Nanay Dolor naman, naupo sa isang tabi. Ayon sa mangkukuskos, mas mainam na hindi hinahawakan ng kung sino ang ginagamot. Dagdag pa ng matanda, pwedeng maipasa ng may sakit ang naramdaman sa taong katabi. Lalo na kung mahina ang nailatag na proteksyon o mahina ang dungan. Abay, namumutla ka na iho. Matanong nga kita, saan banda ang masakit? Humiga ka muna at hahanapin natin kung saan ang kukuskusin. Magsabi ka ng totoo ha. Huwag kang matatakot. Ako ang bahala sa'yo. Hindi tayo kukuskus ng basta lang. Kailangan kong matukoy kung saan ang masakit sa katawan mo at kailangan ng lunas. Wika ni Mang Kuray. Masakit po yung tiyan ko. Para pong hinahalukay. Saka parang naninigas yung sa bandang itaas ng puson ko. Tatang, ano po ba yung ikukuskus mo? Masakit po ba yan? Saka pakiusap po ah. Dahan-dahan lang po sana. Tugon ni Juanito. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Sa ngayon kailangan ko ang konting kooperasyon mo. Siya nga pala iho. Akin na nga muna yung kamay mo. May una lang akong susuriin. Sus, simpleng kabag lang naman pala ito bata. Pero kung hindi natin gagawa ng paraan, abay baka mapasama ka. Sa kamay na lang kita kukuskusan. Baka may kinain kang hindi kagad natunaw. O siya di bale. Pag natapos ko to mamaya, siguradong mawawala yung sakit ng tiyan mo. Pagpapaliwanag ng matanda. Bago gawin ang pagkuskos ng bariyang piso sa kamay ni Juanito, nagsagawa muna ito ng simpleng ritual. Para itong may binibigkas habang unti-unting kinukuskos ang kamay. Dagdag pa ni Juanito, sa una parang hindi mararamdaman ang pagkuskos. Hanggang sa inabot na lamang ng ilang minuto, nakaramdam si Juanito ng sunod-sunod na pagdighay. May nalalasahan siyang mapait sa bibig at naramdaman naman ng matanda na epektibo ang ginagawa niya. Pinakalma ni Mang Kuray ang bata at tuloy lamang sa pagkuskos. Hanggang sa nailuwa ng bata ang buo-buong talaba at iba pang kinain. Natuwa naman si Mang Kuray. Tagumpay ang panggagamot sa bata. Ilang saglit pa natapos na ang gamutan. Hinang-hina ang bata dahil naisuka niya ang lahat ng kinain. Ganun pa man, hindi niya naramdaman ang sakit ng kuskos. Sa paglalarawan ni Juanito, sobrang pula sa parting kinuskos ng barya. Ngunit ramdam niya ang kakaibang hagod sa loob ng tiyan. Maya-maya pa, nilapitan na ito ng ina para ayusin. Nilinisan na din ito ang mga kalat ng anak. Laking pasasalamat nila kay Mang Kuray dahil kung hindi na palabas ang nagpapasakit sa tiyan ng anak, naisugod pa sana nila ito sa ospital. Bago umuwi, pinainom muna siya ng matanda ng isang basong maligamgam na tubig na may kasamang dasal.
Ayon kay Mang Kuray, mainam na malinis ang bituka ng sagayon. Hindi na muli pang sumakit ang tiyan. Bagaman may napapagaling si Mang Kuray, hindi ito tumatanggap ng bayad at meron man, ilalagay yun sa paanan ng santong palaboy. Ginagawa ito ng matanda dahil sa paniniwala na ang kakayahang magpagaling nagmula sa barya na nasa loob ng bayong na nakasabit sa braso ng santo. Ayon naman sa paglalarawan ni Nanay Dolor, maraming pera sa paanan ng pinaglagyan ng santo. Indikasyon na maraming nagpapagamot sa matanda. Hanggang sa nagpaalam na silang umuwi matapos ang paglagay ng munting alay sa santo. Kinabukasan, tila pinalo ang kamay ng bata sa dami ng pasa. Napatanong tuloy ang nakakapansin sa mga naglalakihang marka sa kamay ng bata. Ay, ano bang nangyari dyan sa kamay mo, Juanito? Binugpog ka ba ng tatay mo? Abay, naku, hindi na naawa. Kaliit-liit mo eh. Natitiis ka niyang saktan. Palibhasa, walang matinong trabaho. Wika ni Aling Marites. Nako, hindi po si tatay ang may gawa nito. Si Mang Kuray po. Pinagaling niya po yung sakit ko eh. Saka galing po ito sa kuskus, Aling Marites. Tugon ni Juanito. Ganun ba? Kuskus ng barya? Naniniwala kayo na mabisa ang ginagawa ng matandang yun? Kita mo yung ginawa niya sa kamay mo. Kahit na sino sasabihin na binugbog ka. Imbes na gumaling, ayan ang napala mo. Hindi bale. Nasa inyo naman yan. Ang sakin lang iba pa rin kung tunay na doktor ang pinagdalhan sa'yo. O siya, sige na. Sabihin mo sa nanay mo sa susunod. Huwag palaging iasa ang pagkakasakit sa mga walang alam. Lalo na sa mga kagaya nila. Isama mo pa yung nagnganganga. Ay nako. Baliw lang ang naniniwala sa kanila. Dagdag ni Aling Marites. Nako Marites, ano na naman yung sinasabi mo sa anak ko? Umuwi ka na nga, titikom yung bibig mo. Ang intindihin mo, malapit na ang paglabas niyang dinadala mo. Saka, pasalamat tayo dahil meron tayong mga ganyang tao sa baryo natin. Kahit wala tayong pera, tinutulungan tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mangyari din sa iyo ang magkasakit. Baka isa pa sa matandang kinukutya mo ang tutulong sa iyo. Pag nagkataon, nako, ewan ko na lang. Huwag kang magsalita ng tapos. Sabat ng ina nang marinig ang kaibigan. Hindi mangyayari yan, no? Saka ako magkakasakit? May pera akong pampagamot lalo na sa mga anak ko. Hindi ko iaasa sa mga walang kwenta at mapagpanggap na mga wakwak na yan. Nako, diyan na nga kayong mag-ina. Palibhasa kasi. Wala kayong pera. Kaya ayan. Tugon ni Aling Marites. Umalis ng padabog ang kaibigan ng ina. Napailing na lamang si Nanay Dolor sa pag-uugali na pinakita ng kaibigan. Ganun pa man, masakit para sa kanya ang realidad. Tama naman ito na umaasa lamang siya sa mga manggagamot sa lugar dahil sa kawalan ng pera. Bago pa man tuluyang maapektuhan ng nangyari, niyaya niyang maglibot ang anak sa palaisdaan
kung saan nawawala ang mabigat na pakiramdam dahil sa malawak at magandang tanawin. Habang naglalakad, itinuro nito sa anak kung paano maging mabuting tao. Ayon sa kanya, iba ang mabait sa mabuti. Pwedeng mabait ang kaibigang si Marites, ngunit hindi mabuti ang pangahamak sa mga walang kakayahan sa mga bagay, lalo na sa mga kagaya nilang hikahos. Oo nga po, Nay, no? Bakit ganun yung ugali ng kaibigan mo? Sobrang mapagmataas at grabe kung manghamak ng tao. Mayaman po ba sila, Nay? Di ba, kagaya lang din ng tatay ang trabaho ng asawa niya. Wika ni Juanito. Hayaan mo na, anak. Kulang lang sa pagmamahal. Hindi bali na. Hindi masama ang maniwala sa mga bagay kung alam naman nating makakatulong. O siya, sige. Tulungan mo na lang akong kumuha ng pang-ulam, ha? Baka bukas pa uuwi ang tatay mo. Tugon ni Nanay Dolor. Nay, siya nga po pala. Gagaling po ba itong mga pasako? Tignan niyo po, oh. Sobrang halata nga talaga. Pwede po ba natin ito lagyan ng pangtapal? Hayaan mo lang, anak. Matatanggal din yan. Ngayon lang naman kasi bago pa. Tignan mo. Bukas wala na yan. O siya, sige na't uuwi na tayo. Padilim na. Magluluto pa tayo ng hapunan. Wika ng ina. Inabot na ng maghapon ang mag-ina at nanguha na din sila ng pwedeng maulam bago umuwi. Ilang sandali pa, namataan nila ang kumpol ng tao malapit sa tahanan. Napaisip si Nanay Dolor kung ano ang ginagawa ng mga ito. Kaya bago pumasok sa bakuran, saglit muna itong nakiusyoso. Laking pagtataka nang makita ang kaibigang si Marites. Hindi ito makatayo dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Sa pag-aalala, nilapitan niya ito at inalalayan. Wala man lamang ni isa sa mga kabaryo na nais tulungan ang ale. Kasama ang anak, halos buhati nila si Aling Marites para lamang madala sa pinakamalapit na pagamutan. Ngunit sa kasamaang palad, walang doktor sa sentro na pinagdalhan nila. Kaya wala na silang nagawa kundi dalhin ito kay Lola Bilay, ang manggagamot na nagamit ng nganga. Ngunit marunong ding magpanak gamit ang panghihilot. Halos hindi na humihinga si Aling Marites nang madala sa manggagamot. Malayo pa sila nagsisigaw na si Nanay Dolor ng tulong. Abay, parang sinapian kayo ng ilang dyablo sa sitwasyon niyo, ha? Hala, sige. Bilisan niyo at ipasok niyo sa loob. Ano bang nangyari? Nako, Norman Apo, madali ka't mag-init ka ng tubig. May tutulungan tayo. Kayong dalawa, iayos niyo siya sa papag. Bakit ganito ang lagay niya? Binugbog pa ito, ano? Nako, mahabaging langit. Nasaan ang asawa ng babaeng ito? Wika ni Lola Bilay. Lola Bilay, Hindi ko rin po alam kung anong eksaktong nangyari sa kanya. Sa pagkakaalam ko lang, nanganganib ang buhay niya at ang bata. Tulungan niyo po siya. Pati na rin po yung sanggol sa sinapupunan niya. Diyos ko, iligtas niyo po ang kaibigan ko. Tugon ni Nanay Dolor. Lola, ito na po. Kailangan niyo po ba ng nganga? Sabihin niyo lang po sa akin kung ano pang kailangan, ha? Ibibigay ko po kaagad.
Parang wala na pong malay ang kasama niyo ah. Wika ni Norman. Nakita na lang namin na pinalilibutan siya ng mga kapitbahay namin eh. Wala pong doktor sa pagamutan. Kaya dito na lang po namin dinala. Tugon ni Juanito. Norman na po. Ayusin mo ang kortina at isarado. Saka na kayo magkwentuhan pagkatapos. Sige na. Lumabas na muna kayo at magsiga. Norman, samahan mo ng kamang yan. Iba ang kutob ko sa lagay nito. Hindi ko maipapangako pa ang kaligtasan ng sanggol. Hindi niya pa kabuanan. Alanganin pa ang labas ng bata kapag nagkataon. Wika ni Lola Bilay. Diyos ko, ano pong pwede nating gawin? Paano na po ito? Lola, wala na po bang ibang paraan para mailigtas ang bata? Tugon ni Nanay Dolor. Nakakalungkot mang sabihin. Mukhang malabo na itong mangyari. Ang magagawa ko na lang, palabasin ito sa katawan niya para mailigtas natin ang kaibigan mo. Sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Tulungan muna natin itong kaibigan mo. Tugon ng matanda. Tahimik lamang si Nanay Dolor habang nagmamasid sa ginagawa nito. Inayos nito ang pwesto ng walang malay na si Aling Marites. Habang hinihilot ng bahagya ang bandang itaas ng tiyan. Mukhang nahihirapan ang matanda sa ginagawa. Lalo na't walang malay ang pinapaanak. Ngunit ayon kay Nanay Dolor, kakaiba kung humilot si Lola Bilay. Gamit ang nganga na ginawang langis. Kada nguya na matanda at katas na nagmumula sa pinaghalong halaman ng nganga. Yun ang nilalagay sa kamay at sinasabayan ng orasyon na hinahagod na matanda sa tiyan ng buntis. Dagdag pa ni Nanay Dolor, maingat pero may pagdiin ang pagkakahagod na matanda. Hanggang sa unti-unti nang lumalabas ang pira-pirasong katawan ng sanggol. Hindi maintindihan ni Nanay Dolor kung bakit hindi buong nailabas ang bata. Ngunit hindi ito kumibo. Bagkus inalalayan lamang ang matanda habang nilalapag sa maliit na planggana ang mga nakuhang parte ng katawan. Pakiramdam ni Nanay Dolor ng mga oras na yun. Hihimatayin siya sa mga nakikita. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya inakala na ganong sitwasyon niya matutulungan ang matapobreng kaibigan. Inabot din ng ilang oras ang paglilinis na matanda sa buntis. Pinalitan nila ito ng damit at nilinis ang dugo sa katawan. Makalipas ang ilang oras, tila wala nang nangyari sa lugar. Nagtataka ka, Dolor, no? May nauna nang kumain ng sanggol bago pa nangyari ang lahat. Hindi siguro na malaya ng kaibigan mo ang nangyayari sa pinagbubuntis niya. Kilala ko yung babae na yan. Walang gustong tumulong sa kanya na kabaryo natin. Pero dahil ikaw ang nagdala, wala na akong nagawa kundi tulungan ka. Napakaswerte niya at naagapang kagat. Kung nagkataon, pareho sila ng anak niya na mawawala. Wika ni Lola Bilay. Lola, tapos na po ba? May naghahanap po sa inyo sa labas eh. Asawa yata ni Aling Marites. Nakakatakot, Lola. May daladalang itak. Ano pong gagawin natin? Sabat ni Norman. Galing pa sa laot yan. Sige na. Papasukin mo nang malaman niya ang kalagayan ng anak at asawa niya. Nakakatakot yung mukha na eh.
Saka parang wala sa sarili. Papapasukin na lang ba natin? Para po kasing... Naputol ang pagsasalita ni Juanito. Magsilabas kayo! Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Kung may nangyaring masama sa mag-ina ko, babalatan ko kayo ng buhay! Sigaw ni Mang Berto mula sa labas. Asawa ni Aling Marites. Naku! Kung gusto mong kunin ng mag-ina mo, maghunos dili ka. Hindi kami ang kalaban mo. Saka pasalamat ka pa nga at nailigtas namin ang asawa mo. Abay, nasan ka ba ng inaaswang itong si Marites? Palibhasa pareho kayong mag-asawa. Hala sige, kunin mo na dito ang asawa mo. Baka hindi kita matansya. At matawagan pa kita ng mga tanod. Tugon ni Lola Bilay. Nang marinig ni Mang Berto ang matanda, bigla na lamang itong lumuhod na tila maamong tupa. Lalo na nang makita niyang maayos ang lagay ng asawa. Kahit na masamang balita ang bumungad sa kanya, pinakita ng matanda ang sinapit ng sanggol. Kahit hindi makapaniwala, napahagulgol na lamang si Mang Berto dahil sa sinapit ng unang anak. Bago pa man kinuha ang asawa, nagpasalamat muna sa tulong na nagawa ng matanda. Ni hindi naman naningil si Lola Bilay. Bagkus nga lamang ang hininging kapalit ng serbisyo. Nagpaalam na din ang mag-ina at kailangan ng umuwi para makapagpahinga. Kinabukasan, maaga pa lamang pinuntahan na sila ni Mang Berto. Ayon dito, gising na si Aling Marites at nagpapaabot ng pasasalamat. Dagdag pa nito, kung maaaring maanyayahan si Nanay Dolores sa gagawing malawakang pagnonobena at pagdarasal, alay ng mag-asawa hindi lamang sa namatay na anak, kundi maging daan upang makahingi ng tawad sa mga taong napagsalitaan at nagawa ni Aling Marites na masama. Sumang-ayon naman si Nanay Dolores. Siya mismo ang nagpresenta na magtipon ng lahat ng may sama ng loob sa kaibigan. Malaking aral ang naging marka nito hindi lamang sa mag-ina, kundi sa mag-asawang Mang Berto at Aling Marites. Matutong rumespeto sa iba at huwag manghahamak ng kapwa dahil sa huli, sila din ang tutulong sa iyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.